Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernares ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw pag-uusapan natin ay kung ano ang gagawin ng banal na espiritu sa ating buhay o sa buhay mo o Holy Spirit. At ang Bible verse naman natin ay John chapter 14 verse 26. Sasabi sa ating scripture ngayong araw ay, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I had said unto you." Napakaganda ng verse na ito sapagkat dito natin makikita ang role ng Holy Spirit sa buhay natin bilang isang comforter natin, teacher, at reminder. Pero sino nga ba talaga ang Holy Spirit? Kagaya ng sinasabi sa Holy Spirit is the third person of the Trinity. Siya ay hindi simpleng force or feeling. Siya ay Diyos mismo, buhay, banal at aktibo. From the creation to Pentecost hanggang sa ngayon, sa panahon natin, ang Holy Spirit ay namumuhay pa rin. Sa totoo lamang, kung wala ang Holy Spirit, ang Christian life ay hindi magiging posible. Hindi natin kayang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos kung wala ang Holy Spirit. Ano bang ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay? Unang-una ay the Holy Spirit is God's seal in us. Pag tinanggap na natin si Jesus as Lord and Savior, tinatatakan na tayo ng Diyos through the Holy Spirit. Parang selyo ito ng ownership sa ating Panginoon. Ibig sabihin, we belong to God and the Spirit is the proof. Hindi tayo basta-basta at tayo ay may tatak na ng Diyos at hindi na tayo pwedeng angkinin ng kaaway. Kalawa ay the Holy Spirit is God's voice in us. Nararamdaman natin minsan na may bumubulong sa atin na huwag natin gawin yan o kaya tulungan natin ang taong yan. Minsan akala natin ay konsensya lamang natin ito, pero kung tayo ay nananampalataya, yun ay ang Holy Spirit. Siya ang nagpapaalala, nagtuturo ng tama at nag-guide sa ating mga desisyon sa araw-araw. Pero gaano kalinaw ang boses niya kung tayo ay busy sa ingay ng mundo? Hindi natin ito naririnig. Tatlo ay the Holy Spirit is God's power in us. Kung minsan tayo ay nanghihina at parang hindi natin kaya mga ating pagsubok sa buhay, pero hindi tayo dapat ganon o hindi tayo umaasa sa sarili natin lakas dahil the Holy Spirit is the one who empowers us. Siya ang nagbibigay ng boldness, wisdom, strength, and spiritual gifts. Kaya wag nating isipin na tayo lamang. Dapat tandaan natin na God's power lives in us through the Holy Spirit. At para naman sa ating application ngayong araw ay una-una listen to the voice of the Holy Spirit. Maglaan tayo ng oras na magdasal at mag-reflect sa ating pang-araw-araw. Ask the Holy Spirit to speak and be willing to listen. Sometimes hindi siya sumisigaw, minsan isang tahimik na paalaala lamang. Pero pag tayo nakinig, it can change our decisions and even our life. Ikalawa ay obey God and leave the consequences to Him. Minsan mahirap sumunod. Mayroong takot at may uncertainty. Pero pag sinabi ng Holy Spirit na gawin natin to, patawarin natin to, o tulungan natin ng taong to, trust and obey. God sees the bigger picture and your job is to obey. God's job is to take care of the results. At ikatatlo ay yield to the Holy Spirit and be empowered. Hindi natin kailangan maging super strong. Let go of control and let God move through His Spirit. Yielding means surrendering. Sabihin natin, Lord, I cannot do this, but you can. At doon natin makita ang tunay na power ng Panginoon sa ating buhay. At dito nagtatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.